Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y laang magtiis, nang tagumpay ay makamit, at sumaatin ang langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinasabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y mananalig sa akin. Hindi na ako pakahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang inuutos niya sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang hapon? Mga kapatid, patuloy pa din po tayong nagninilay ngayong ika-5 linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay. At kung titingnan po natin ang ating ebanghelyo, marahil ito po ang isang bagay na minimithi at ginugusto ng bawat isa sa atin. At ano po yun? Ang kapayapaan. Kaya nga, kung titingnan natin, madalas yan ang ginugusto natin. Yan marahil ang ipinapanalangin natin na magkaroon ng kapayapaan. Pero mga kapatid, paano po ba natin naiintindihan ang kapayapaan? Minsan po, meron pong lumapit sa akin na isang estudyante namin. At ang sabi niya sa akin, "Father, gusto ko po ng kapayapaan." Bata po ito ha. Sabi ko sa kanya, "Paanong kapayapaan? Bakit? Magulo ba sa classroom ninyo?" Nagulat na lamang ako doon sa sagot ng bata at ang sabi sa akin ng bata, "Father, gusto ko po sana pag uwi ko, hindi po nagbabangayan ng mga magulang ko. Pag uwi po, hindi po sila nagbabatuhan ng plato. Pag uwi ko, hindi po ako ginugulangan ng mga kapatid ko. Kasi para sa akin, Father, yun po ang kapayapaan. Kapag wala ng kaguluhan." Nakakatuwa po dahil ito'y bata. At ganoon ang pagkaintindi niya sa kapayapaan. Walang pagtatalo-talo, walang kaguluhan, lahat nagkakaintindihan, kaya puno ng kapayapaan. Pero mga kapatid, ganun ho ba talaga ang pagkakaintindi natin sa kapayapaan? We always have to remember, my dear brothers and sisters, that peace
is not just an absence of conflict or wars. Hindi lang ho yan dahil walang nagbabangayan, walang kaguluhan. Kasi kung gusto natin ng walang bangayan, walang kaguluhan, saan po tayo makatatagpo ng kapayapaan? Sa sementeryo. Di ba walang kaguluhan doon? Pero paano ho ba natin dapat intindihin ang kapayapaan? Sinasabi sa atin ng Panginoon, sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Sa madaling salita mga kapatid, ang kapayapaan ay tunay na matatamo kung sa puso ng bawat isa sa atin, buhay ang Panginoon. Dahil kung buhay ang Panginoon, ito ay gagabay sa atin upang tayo'y mag-isip ng tama. Ito'y gagabay sa atin upang tayo'y makipag-ugnayan ng tama. Ito'y gagabay sa atin na sa lahat ng mga bagay na gagawin natin, pipiliin natin kung ano ang nakakabuti. Kung nasa puso natin ng Panginoon, tunay na may kapayapaan. Peace is not just an absence of wars and conflict. Peace is when Christ is truly alive and present in our life. Tunay na may kapayapaan kung buhay ang Panginoon sa puso ng bawat isa. Tunay na may kapayapaan sa tahanan kung ang mga taong naninirahan doon, buhay si Jesus. Tunay na may kapayapaan sa ating komunidad kung ang bawat isa sa atin, buhay si Jesus sa puso. May kapayapaan sana sa mundo kung ang bawat isa sa atin, buhay ang Panginoon sa ating mga sarili. Ang kapayapaan ay pagkabuhay ng Panginoon sa puso ng bawat isa. Kaya ano po ang hamon sa atin mga kapatid? Kasi pwede namang buhay ang Panginoon, nandoon niya ang kapayapaan, pero anong hamon sa atin? Kung buhay ang Panginoon sa puso natin, maging daluyan tayo ng kapayapaan ni Jesus. We are all called not just to make troubles in this world, but we are called to become peacemakers. Tagapagdala ng kapayapaan. At kung buhay ang Panginoon sa puso at kalooban natin, dapat ang dinadala natin hindi kaguluhan, hindi kasamaan. Kung ang dinadala natin, dapat puno ito ng kapayapaan. Kaya magandang tanungin yan, mga kapatid sa puso natin, sa oras na ito, ano ba ang laman ng puso natin? Ano ba ang laman ng kalooban natin? Galit, sama ng loob, paghihiganti, o ang laman ng puso natin si Jesus? Dahil kung siya ang laman, magdadala ito sa atin ng kapayapaan. At kung siya nga ang tunay na laman ng ating puso at kalooban, anong hamon sa atin? Magdala din ng kapayapaan sa iba. Ipanalangin natin iyan sa misang ito, mga kapatid, na sa tulong ng mahal na pong Jesus Nazareno, tayong mga deboto, tayong mga tagasunod ni Jesus, ay maging tagapagdala ng kapayapaan sa sanlibutan. Amen.